ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa aklat ng Ano ang Gospel ni Greg Gilbert. Tanungin mo ang 100 mga tao na nagsasabing sila ay evangelical Christians kung ano ba ang magandang balita ni Jesus. Malamang ay makakakuha ka ng iba't ibang mga sagot. Makinig ka sa preaching ng mga evangelical preachers, magbasa ka ng mga evangelical books, suriin mo ang mga evangelical websites, at siguradong ikaw ay makakakita ng iba't ibang mga versions ng gospel. Heto ang ilan lang sa mga nakita ko. Ang magandang balita ay gusto ng Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang pabor. Gusto niyang punuin ang buhay mo ng new wine. Pero okay lang ba sa iyo na itapon ang iyong mga lumang wineskins? Maghahangad ka ba ng mas malalaking mga bagay? Papalakihin mo ba ang vision mo at bibitawan yung mga negative mindsets na humihila sa iyo pababa? Sa madaling salita, ito ang gospel. Dahil namatay si Kristo para sa atin, lahat ng nagtitiwala sa Kanya ay makasisigurado na lahat ng kanilang kasalanan ay napatawad na. Anong sasabihin natin kapag humarap na tayo sa paghatol ng Diyos? Isa lang ang isasagot natin. Namatay si Kristo para sa akin, yan ang gospel. Ang mensahe ni Jesus ay maaaring tawagin na pinakaradikal sa lahat. Ang radikal na paghahari ng Diyos ay dumating na, at ito ay umuusad sa pamamagitan ng pagkakasundo at kapayapaan. Ang kahariang ito ay lumalawak sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Simula sa pinakamahirap, pinakamahina, pinakamaamo at pinakamababa. Oras na para baguhin ang ating pag-iisip. Malapit nang magbago ang lahat. Oras na para sa bagong pamumuhay. Maniwala kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Paniwalaan ninyo ang magandang balitang ito para kayo ay matutong mamuhay ayon dito at maging bahagi ng revolusyon. Ang magandang balitang ito na ang mukha at pagtingin ng Diyos ay palaging nakatuon sa iyo. Ano man ang mga nagawa mo, saan ka man nanggaling, o kahit gaano pa karami ang mga pagkakamaling nagawa mo, mahal ka niya at siya ay nakatuon sa iyo. Hinahanap ka niya. Ang gospel ay patungkol sa proklamasyon na si Jesus ang Mesiyas na ipinako sa krus at muling nabuhay ay ang nag-iisa at totoong Panginoon ng mundo. Magandang balita! Ang Diyos ay maghahari at ginagawa niya ito sa pamamagitan ni Jesus. At dahil dito, ang hustisya ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang mundo ng Diyos ay babaguhin. At sa gitna ng lahat ng iyan, syempre naman, ito ay magandang balita para sa iyo at sa akin. Pero iyan ay kasunod o resulta lamang ng magandang balita na isang mensahe tungkol kay Jesus na nagkakaroon ng epekto sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Pero ang gospel ay hindi tungkol sa atin at sa kung anong klaseng tao ka at kung anong mangyayari sa iyo. Yan ay resulta lang ng gospel at hindi ang gospel mismo. Ang kaligtasan ay resulta ng gospel, hindi ito ang sentro ng gospel mismo. Ang gospel ay proklamasyon ni Jesus sa dalawang bagay. Una, ito ay proklamasyon na ipinahayag ni Jesus ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan. Pero pangalawa, ito rin ay proklamasyon tungkol kay Jesus,
Ang magandang balita na dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ipinapaabot ni Jesus ang kanyang kaharian sa atin. Bilang Kristiyano, sinusubukan ko lang turuan ang aking sarili na mamuhay sa isang paraan. Yung paraan na itinuturo at ginawang posible ni Jesus. At sa tingin ko, yung paraan ni Jesus ang pinakamainam na paraan para mamuhay. Kapag sinadya mong mamuhay sa paraan ni Jesus, makikita mo na may mas malalim na mangyayari sa buhay mo. Makikita mo na kaya ito ang pinakamainam na paraan dahil ito ay nakabase sa mga malalalim na katotohanan tungkol sa mundong ito. Makikita mo na lang yung sarili mo na unti-unti ka na palang namumuhay na in tune sa ultimate reality. Ikaw ay unti-unting umaayon at nakakasabay sa malalalim na realidad ng universe. Inihayag ng unang mga Kristiyano ang ganitong kaparaanan ni Jesus bilang ang magandang balita. Ang pagkakaintindi ko sa mensahe ni Jesus ay ganito. Tinuturuan niya tayo na mamuhay ngayon sa katotohanan ng Diyos, dito at ngayon na. Parang sinasabi lang ni Jesus na, baguhin mo yung buhay mo, ganito ka dapat mamuhay. Nakikita mo ba ang ibig ko sabihin? Nung sinabi ko na sobrang nalilito na ang mga Kristiyano tungkol sa gospel, kung ikaw ay wala pang idea tungkol sa paniniwalang Kristiyano, ano kayang iisipin mo pagkatapos mong basahin ng mga quotations na nasa itaas? Siguro iisipin mo, okay, parang merong silang gustong ipaabot na magandang mensahe, pero ano ba talaga yun? Parang magulo. Ang good news ba ay tungkol lang sa pag-ibig ng Diyos sa akin? At kailangan ko mag-isip ng mga positive thoughts? Ang gospel ba ay tungkol kay Jesus bilang mabuting halimbawa ng maayos na pamumuhay? Kung paano mamuhay ng mapagmahal sa kapwa? Parang may kinalaman din yata ito sa kasalanan at kapatawaran. Parang karamihan ng mga Kristiyano ay sinasabi na ang gospel daw ay konektado sa pagkamatay ni Kristo. Pero sa iba ay parang hindi naman. Hindi ko ipinakita mga quotations na iyon para pag-isipan natin kung alin ang mga mas maganda o mas malala kaysa sa iba. Pero sana'y pagkatapos mong basahin ang librong ito, kaya mo nang sabihin kung alin. Ang gusto ko lang ipakita ay yung dami ng iba't ibang mga sagot ng mga tao sa tanong na, ano ba ang gospel? Sa librong ito, susubukan kong maglatag ng malinaw na sagot sa tanong na iyan. Ang sagot na ibibigay ko ay nakabase sa itinuturo ng Biblia tungkol sa gospel at sa proseso ng pagsagot sa tanong na ito. Ang ipinapanalangin kong mangyari ay ang mga ito. Una, kung ikaw ay Kristiyano, ang panalangin ko ay sa pamamagitan ng mabibigat na mga katotohanan na inilalatag ng munting librong ito, muling mag-umapaw sa puso mo ang kagalakan at pagpuri para kay Kristo Jesus dahil sa kanyang ginawa para sa iyo. Ang isang pinapayat na gospel ay nagbubunga ng malamyang pagsamba. Ang malabnaw na kaalaman tungkol sa gospel ay nagbubunga ng mababaw na pagtingin sa halaga ng Diyos at mataas sa pagtingin naman sa sarili. Minamaliit nito ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ang totoong biblical gospel ay parang panggatong sa pugon ng pagsamba. Habang lumalalim ang pagkakaintindi mo, ang paniniwala mo, at mas lalo kang umaasa dito, ito ay nagdudulot ng mas matinding pagsamba sa Diyos dahil sa kung sino siya at sa magandang ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Katulad ng naramdaman ni Apostol Pablo, o ang kaliliman ng mga kayamanan ng karunungan
at ng kaalaman ng Diyos. Romans 11:33. Ito ay dahil punong-puno ang puso niya ng mabibigat na mga katotohanan ng gospel. Pangalawa, umaasa ako na sa pagbabasa mo ng aklat na ito, mabibigyan ka ng mas malalim na kumpiyansa at kagalakan na ibahagi ang magandang balita ni Jesus sa iba. May mga kilala akong Kristiyano na hindi talaga kinakaya at nag-aalinlangan na ibahagi ang gospel sa mga kaibigan at pamilya nila dahil sa tingin nila ay kapos ang kaalaman nila tungkol dito. Totoo rin naman na hindi mo masasagot ang lahat ng mga katanungan nila, pero pwede mong masagot ang ilan sa mga tanong nila. Sa mga katotohanang matututunan mo rito, sana'y makaya mo na sagutin ang ilan sa mga tanong nila. Pangatlo, panalangin ko na makita mo ang kahalagahan ng gospel sa buhay ng church niyo. Sana dahil sa mga mababasa mo sa librong ito, tumulong ka para masigurado na ang gospel ay ipinapangaral, inaawit, laman ng mga panalangin, itinuturo, ipinapahayag, at marinig sa lahat ng aspeto ng church niyo. Sabi ni Pablo, ang karunungan at kaalaman na galing sa Diyos ay ihahayag sa buong mundo. Paano? Sa pamamagitan ng church na nagpapahayag ng gospel upang makita ng lahat ng tao ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Ephesians 3 verses 7-12. Pang-apat, sana'y makatulong ang librong ito para mas lalo mong panindigan ng mabigat na mga katotohanan ng gospel sa puso at isip mo. Malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo at madalas ay salungat ito sa pag-iisip at prinsipyo ng mundong ginagalawan natin at masakit pakinggan. Nakakalungkot na madalas ang mga Kristiyano, kahit na evangelical ang tawag nila sa mga sarili nila, ay pinapalabnaw ang mga katotohanan ito para mas madaling pakinggan at tanggapin ng maraming tao. Ipinapanalangin ko na ang librong ito ay maging tulong para manatiling malinaw ang mga katotohanan ito, na kahit ito ay mahirap at mabigat pakinggan, ito naman ay totoo at faithful sa nilalaman ng magandang balita ni Jesus. Madalas ay natutukso tayo na ihayag ang gospel sa paraang mas attractive para lang mas madala natin sila sa ating paniniwala. Oo, ito ay good news, pero dapat ingatan natin na hindi maisantabi ang mabibigat na mga katotohanan ng gospel. Dapat maipahayag pa rin natin ang mga ito. Kailangan manatili ang bigat ng gospel at sana'y makatulong doon ang librong ito. At sa huling-huli, kung ikaw ay hindi Kristiyano, ang panalangin ko, habang binabasa mo ang librong ito, ay mapukaw ang damdamin mo sa pag-iisipan ng mabuti ang magandang balita ni Kristo. Ito ang mensahe kung saan nakataya ang buhay ng lahat ng mga Kristiyano. At naniniwala kami na ito ay mensahe na kailangan mo ring marinig at dapat mong sagutin. Kung meron ng mensahe sa mundo na kailangan mong pakinggan at hindi mo dapat isantabi lang, yun ay ang boses ng Diyos na nagsasabing, ito ang magandang balita. Ito ang tanging paraan para maligtas ka sa parusa ko sa mga makasalanan. Kung yan ang sinasabi ng Diyos, kailangan mo ito pakinggan at bigyang pansin.